the Lord in prayer po. Aming Amang Diyos, minsan pa sa sandaling ito, kami ay lumalapit, Panginoon, humihingi sa tulong ng ibang Espiritu sa aming pag-aaral. Bigyan kami ng wisdom, Panginoon, upang yung mga matutunghayan namin sa iyong salita, Panginoon, ay aming maunawaan. Makita namin kung paano namin may apply ang mga katotohanan na ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord, aming dalangin sa lahat ng mga dinakon nyo sa lugar na ito, Panginoon. Tulad nyo ng iyong salita, Panginoon, ay mangusap sa amin and help us, move us, both to will and to do, according to your good pleasure, Panginoon. Lord, as we pray for the glory of your glorious grace in Christ's name. Amen. Amen. Yung ating context ay masumpungan sa Acts chapter 15, simula sa verse 36 hanggang verse 41. Acts chapter 15, verse 36 hanggang verse 41. At ito po yung sinasabi sa ESV. And after some days, Paul said to Barnabas, "Let us return and visit the brothers in every city where we proclaim the word of the Lord, and see how they are." Now Barnabas wanted to take with them John called Mark. But Paul, though thought best not to take with them one who had withdrawn from them in Pamphylia, and had not gone with them to the work. And there arose a sharp disagreement, so that they separated from each other. Barnabas took Mark with him and sailed away to Cyprus. But Paul chose Silas and departed, having been commended by the brothers to the grace of the Lord. And he went to Syria and Cilicia, strengthening the churches. Ito po ang buhay na salita ng ating buhay ng Diyos. Please be seated po. Kanina ay meron pong Dubai, Panran po ba yun? Dubai Run, di ba? Dubai Run. So makita natin, yung government ay gumagawa sa namang itong initiative para i-promote yung well-being ng mga resident at mga citizens ng bayang ito. What a good initiative na kaya lang ginagawa, di ba? And of course, pag ginagawa na yung mga event na gano'n, they spend ng mga resources. May mga tao na i-recruit sila para mag-organize. At even yung may mga uniforms, di ba? At even binablock nila yung mga ilang kalsada para magkaroon ng fruition o para matuloy yung mga activities na kagaya nung kanina. And sabi ko nga, isa sa kanilang aim ay para i-promote yung well-being ng mga mamamayan ng UAE. So pagtatanungin ko po kayo, gusto nyo magkaroon ng malusog na pangangatawa, ano po yung usually gagawin nyo? Tanungin nyo katabi nyo, ano po yung exercise gagawin nyo? Magluluto. So, tinanong nyo yung katabi nyo, at meron siya mga sinabi, di ba? So, ito yung sinasabi niya na para magkaroon ako ng healthy physical body, mental na healthy, ay ito yung dapat kong gawin, di ba? What about naman, pagka yung anak nyo o asawa nyo o yung mahal nyo sa buhay, ay gusto nyo magkaroon sila ng healthy na pangatawan. Ano yung gagawin nyo para sa kanila? anywhere. Sabi ng isa, ibigay niyang buo yung sahod para magkaroon ng healthy na pag-isip. Yung iba naman, sabi, ipagluto ng healthy na food, diba? At pagka umaabot na ng 12 o'clock na nag-YouTube pa rin, sabihin, tapikin na, it's time to sleep. So may mga pwede ka magawa. Sa sarili mo, pwede ka may magawa. Sa ibang tao, pwede ka nang may magawa, di ba?
na either konting tapik, so ibig sabihin, ang point ko lang po dito is, may mga bagay na tayo mismo, meron tayong magagawa para sa ating sarili. At meron tayong magagawa dun sa mga ibang tao. Diba? Para ma-influence siya, para ma-encourage. And even perhaps to rebuke them dun sa mga dapat na ginagawa nila na makakabuti sa kanila pero hindi nila ginagawa. So pero may magagawa po tayo. Yung ating pong text sa hapong ito, after ng first missionary journey ni Apostol Pablo na masumpungan natin dun sa Acts chapter 13, simula verse 1 at buong Acts chapter 14, so dalawang chapter, ito po ay inilalahad yung first missionary journey ni Apostol Pablo na perhaps nag-last ito ng around 2 years. Nagsimula sila sa Antioch sa Syria, yun yung base nila, base church, and then pumunta sila ng Cyprus kasama si Barnabas, and then pumunta sila dun sa region ng Galatia. Yun yung modern day Turkey. So yun lang first missionary journey from Syria, Cyprus, at pupunta dun sa bahagi ng Turkey. Yun yung first missionary journey. And kada punta nila sa isang lugar, ang una nilang ginagawa, they preach the word of God. At pagka merong nanampalataya, they establish the church, they establish leadership, mga elders, para yung mga elders na yun yung mga ngalaga doon sa mga churches. Yun yung tinatawag na overseer, shepherd, o mga elders, o pastor, sa mga churches who will be answerable, responsible, accountable sa Panginoon, sa plak na binigay sa kanila ng Panginoon. So, ganun yung pattern nila. And then, after na kanilang bumalik sila, after almost 2 years, and then pagdating nila sa base church sa Antioch, may mga pumunta na mula sa Jerusalem na ang sinasabi nila doon sa pasimula ng Acts chapter 15 na maliban na yung isang tao ay magpatuli at i-observe yung mga kautusan ni Moses ay hindi ka maliligtas. So ang sinasabi nila is, si Kristo hindi natin dinideny. Pero si Kristo ay hindi enough. Dapat Kristo plus. Ibig sabihin, may Kristo ka, okay yun. Pero hindi siya enough. Dapat meron kang external works na gagawin para maging buo, maging kumpleto yung kaligtasan. So ikan lang sinasabi na kailangan magpatuli at kailangan i-observe mo yung observance na ginagawa ng mga Israelita. Especially, most of them are mga ritualistic na mga observance. So ano nangyari? So si Barnabas at si Pablo, pumunta sila sa Jerusalem para i-report yung nangyari. At so ang nangyari is there was an agreement na yung kaligtasan is just simply by the grace of God through faith in the Lord Jesus Christ. It's not anything na pwede nating magawa in order to earn yung kaligtasan. Muli, it's just simply grace o grasya, biyaya lang ng Panginoong Jesus. At paano mo ito makakonekta dun sa grace na available na yun? By faith in the Lord Jesus Christ. Ano yung by faith? Repentance and faith, sabi nga natin lagi, they are two sides of a coin. Repentance, it is turning away from self-righteousness, from sin, from being the king ng ating mga buhay, di ba? Yung Invictus, sabi doon, I am the captain of my soul, I'm the master of my faith, I'm the captain of my soul. Di ba? So, yun yung, actually, titignan mo yung mga school, may mga nakapaskil na gano'n. Yun ang tinuturo ng mga school sa mga anak natin. Yung mga anak natin, papadala natin sa mga school, at ang ituturo nila sa mga anak ay yung about self-righteousness. I am the captain of my soul, I'm the captain of my soul, I'm the master of my faith, and I'm the captain of my soul. Yun exactly yung tinuturo ng mga Pariseyo na nagtuturo na ang kaligtasan. Yes, you have Christ, no problem. But that's not enough. Yung tinuturo nila.
Pero, sabi mo nga, yung settlement na nangyari doon sa Jerusalem, do not disturb the Gentiles, no need for them to exercise or to observe yung law of Moses at even yung circumcision, but to abstain yung sa mga binigti na mga hayop. Kasi sabi mo nga nung nakaraan, isa sa mga pagan ritual is, bibitin mo yung hayop, and then you have to drink yung blood niya, possible pampaligo mo, para ka maging immortal. O para ka magkaroon ng lakas. Nalala niyo yung merong pelikula si Ramon Revilla, may bayawak siyang pinatay, tapos pinampaligo niya yung dugo. Panahon namin ni Leon, ni Kuya Vic, and then yung kanyang balat ay napakakulat. Tagain mo, hindi siya tatablan. Bakit? Kasi i-drum, pinampaligo niya yung dugo ng bayawak. Even, exactly, may mga tinganting. Kasi ganun yung paniniwala ng mga sinauna para mag-gain ng immortality. You have to conquer, you have to drink yung blood ng iyong ng isang hayop o ng para makuha mo yung kanyang strength. So yun yung pinagbawal nila. And then yung immorality, sexual immorality, which is, it has nothing to do sa mga ritual na mga observance ng mga Israelita. So makita natin, so settle yon. After no, so na-settle na yung issue na yon, actually, hindi ka naman later on, yung mga Judaizer na yon, pumunta sila doon sa first missionary ni Pablo. Pupunta sila until later on na sa Galatia, ay nagkaroon ng pagtatalo si Pedro at saka si Pablo nung sabi niya sa harapan ni Pedro, ikaw na isang Hudyo ay ang akto ka parang hentil, paano mawawin yung mga Gentile? So, umahabot sa Galatia, sabi ko kanina, Galatia, ito yung region ng Turkey na naging bunga ng first missionary journey ni Pablo. Ano yung pinapoint ko doon? Kung saan nakarating yung mabuting balita, yun din yung pinuntahan ng mga Judaizer. Ito yung mga nagtuturo ng faith plus works o Christ plus works. So, anong nangyari ngayon? So, settle na yun. Do yung threat nandun, nagpapatuloy. So, ngayon, pagdating sa verse 36 ng chapter 15, eto na ngayon, so bumalik na sila sa Antioch, dun sa Syria. And sabi doon, verse 36, and after some days, so mga ilang araw na, linggo, buwan, yung nakalipas, sabi ni Pablo, kay Barnabas, na partner niya, ito yung first missionary partner niya, sa kanilang journey kasama si John Mark. Tatlo sila. Sabi niya, let us. So us, sabi niya, hindi lang siya, let us return and visit. Gusto ko i-observe nyo yung dalawang verb doon. Sabi niya, let us return and visit the brothers in every city where we proclaim the word of the Lord. Sabi niya, let us return. Pag sabi mo return, you have to do something. Hindi sinabi na, let us sit down. Hindi. And wala kang gagawin. So let us return. In returning, you have to do planning. You have to give support. Yung resources. You have to make planning. Sabi niya is, let us return. So pag sabi mo return, kinakailangan may planuhin ka, kinakailangan ready ka, resources, para dun sa iyong magiging journey. And then sabi niya, and visit the brothers. So visit, pupunta ka. Kita natin, ito, minsan yung, let's put muna yung foundation, bago tayo punta sa ibang churches, yung church muna as a local, tingnan natin. Sabi niya, let us return and visit to the brothers in every city where we proclaim. So, bago natin punta yung in every city, let us establish sa isang local church. Sinasabi ni Apostle Pablo, yung visitation, pag bibisitahin mo isang tao, pupunta ka doon, hindi para magtitingin lang kayo, di ba? Pag bumisita ka sa isang tao, you have to communicate. Kumusta? Anong nangyari?
ano yung encouragement na pwede mong bigay sa kanya, and on the other hand, ano yung encouragement na pwede mong marinig sa isang tao. It's a two-way communication. So, ano pinapakita sa atin dito ni Pablo, in order to strengthen someone, natin, you can only have a healthy church kung mayroong healthy members. Ba? Yung bad church ay composed siya ng bad members, di ba? So sinasabi dito ni Pablo, in order for us to have a healthy local congregation, we have to have a visitation among one another. There must be a communication. At pag sabi mo communication, sabi mo nga, dapat may pag-uusap. And inisip ko minsan, pag binabasa ko ito, habang pinag-aaral ko, sabi ko, and most of the time, ako ay guilty doon sa task mismo ng first point ito. How often nais namin may ganito no? Na-try namin i-date yung marami. Pero sometimes, it's hindi effective pag sobrang dami. Ang pag-usapan nyo, puro tawanan, at the end is, natapos yung maghapon, natapos yung 2 oras, wala kayong ibang pinag-usapan kundi tawanan. At the end, di ka napatawa ko sila. Yung baka nila, nangalay, pero hindi nag-lead ng instruction o ng encouragement doon sa mga tao. Pero pagka 2, 3, yung core lang ng tao na yun, na pwedeng example, meron kayong pag-usapan, okay lang na marinig nila yun kasi kilala siya. I find it na effective yun. So anong ginagawa namin minsan? Pipili kami ng ilan, sila lang delete natin. Kaya pag kami sa list, kahit na may marinig ka na, sana all, it's okay. Kasi yung point is, yes, darating ka dahil sa iba na yun. Pero hindi lahatan. Kasi ang intention is, yun nga, para mas magpag-usap ng mas deeper na mga usapan. Where we can minister, where we can encourage. Ang point ko mga kapatid, sabi ko is, sometimes I'm guilty, may ginagawa tayo, pero it's not enough. And oftentimes is, ganito, yung challenge, lahat tayo, yung lahat ng pastor natin dito nagtatrabaho, kagaya nyo, yung mga trabaho din kami. Busy kayo, busy din kami. Pero alam ko, hindi excuse yun para sa amin. Para sabihin namin, may trabaho kami. Otherwise, we must step down na lang. Diba? Kasi kung di namin kaya gawin, let's have someone who can do yung dapat namin ginagawa. But then, I find it na challenge na sometimes you have to go out of your way. Yung comfort zone mo para magawa mo isang bagay na pinapagawa na, especially ganito. Sometimes Sunday, yun lang ang time mo sa family, di ba? You want to spend time with your kids. At the same time, alam mo, na yun lang ang time para sa mga tao na may off lang ng Sunday. Right? And then, pwede mo sabihin sa mga anak mo, na ano gusto nyo? Tayo muna, o okay lang sa inyo, no? Sama-sama tayo, and then sakaman natin yung ilan tao na to. Either na pipiliin mo, okay, pamilya muna, or isama mo yung pamilya mo, na sila man nakita na how you are ministering sa ibang tao. At nang sila man, maging encouragement sila, at ma-encourage din sila. Makita nila yung totoong buhay. Sila mismo kabahagi. Hindi pwedeng sabihin ko kay Sister Joy na medyan muna kayo sa bahay, may kakausapin lang muna ako. Hindi. Nandun siya. Nandun sila. They are part. Kabahagi sila. And then, yung pinakalang mamili ng whether yung kakausapin o yung pamilya. Yung pamilya, kasama siya pag may ministry. Sa atin ngayon mga kapatid, itanong sa inyo. Nakakatuwa na may mga kapatid na pero lang silang 20 dirham and then magyaya sila, bili ng french fries o potato chips ang paman. Then mag-usap-usap sila. Nakakatuwa yun, nakaka-encourage.
And point is, sometimes hindi mo na kinakailangan meron kang 500, 200, o 400 para ka mapag-invite. Kasi sabi mo, 20 dirhams, then nag-start ka ng 20, kaya mag-aabot ng another na 10, and then you can minister sa bawat isa. But you have to do something. Kasi kung takot tayo lahat, example, kasi gusto ko lang ang pera. Parang tayo minsan nakapos, di ba? But then, pag nag-start ka, hindi necessarily bongga na hindi kinakailangan na kung sa fine dining, sa food court ka lang, bibili ka ng taraki, samosa. Point is, how do you consider yung mga nakakang mga linggo after ng church? Bago kayo umuwi, matulog, kailangan tayo na meron yung mga kapatid. Perhaps tayo may 2 days off. Perhaps meron iba sa inyo 2 days off. Meron kang ibang araw para matulog, para magpahinga, maglaba. Pero ibang tao, linggo na. Paano mo i-take yung available day nila para makapag-minister sa nila? How to consider recently na gumawa ng isang hakbang para makapag-minister sa ibang tao? And perhaps sagot is, ako. O perhaps naman yung sagot is, Pastor, hindi po. It's okay. Pero, kung histories, hindi natin nagawa, o nag-fail tayo, kagaya ko, kagaya ng marami, ano yung gagawin natin? Moving forward. Diba? Kasi depende sabihin natin lagi, sorry po Pastor, sorry Lord, hindi ko nagawa. Sorry is okay. But then, what are we going to do? Sorry naman ba next week? Sorry naman ba next month? Or we will do something. And sabi ko sa inyo, minsan marami nagtatampo ng pastor. Hindi na ako in-invite ni pastor eh. May mga tao nagtatampo sa akin kasi hindi ko ni-invite. Pero minsan isip ko, why not invite me? Ay, kasi nagkano kayo, Pastor Dong? Eh, si Pastor Dong hindi naman nag-invite. Why not invite Pastor Dong? Ay, kaya minsan ka mag-invite. Okay po? Ay, hindi naman i-invite Mr. Rona eh. Invite Mr. Rona. Hindi naman nag-invite Mr. Allen. Invite Mr. Allen. At the end, kung sinabi Mr. Allen, may mga minsan nag-invite sa akin. But then the point is, kung hindi sila pwede, binigay mo yung bonus sa kanila. Right? And they will come back, sabihin nila, pwede ako ng ganitong araw ko. Point is, mga kapatid, in order to strengthen the church, dapat merong healthy, strengthen yung mga members ng kapatiran. At yun ang pinapakita sa atin ni Pablo. Sabi niya, let's visit. Hindi natin minsan magawa yung mag-visit ng bahay-bahay. Kasi mostly sa atin, mga sharing, o kaya company accommodation, basta sa bahay. May mga ilan na may mga sariling mga flat, pwedeng gawin doon yung pag-visit. Pero sabi mo, place Sunday, you have a lot of opportunity. Dati ginagawa namin ng Pastor Dong na once a week, may invite kami na ilan. Dati nagagawa namin. Minsan sabi na may excuse kami not doing. Minsan nagagawa pa rin namin. Pero hindi nga lang, hindi once a week. Hindi namin magawa yung once a week. Una, magastos. Diba? At pangalawa, I think fully loaded din yung schedule natin sa isang linggo. Kaya minsan inisip ko, sometimes hindi about yung dami ng ginagawa. Ano ba yung dapat mong gawin at yun ang ginagawa mo? Basta rin mong ginagawa. Sabi minsan is, lahat pa ng ginagawa ko, kailangan nandun ako. Diba? To the point na yung pinapagawa ng pinakamalaga, hindi yung nagagawa. The point is, let's check yung mga ginagawa natin sa isang linggo. Let's check yung ginagawa natin sa maghapon. Lahat ba ng ginagawa natin sa maghapon, ito ba yung pinapagawa sa atin? Kasi minsan isip ko, ano nga, sample, ba't tumakas sa sarili bago sa ibang tao? Gusto ko magkaroon ng healthy na pangatawan. I must do something. Right? Una, kailangan mag-exercise. Right? Pero exercise alone is not enough. Kailangan matulog ng maaga. And that's involved discipline.
Hindi pwedeng mag-exercise ka na mag-exercise, matutulog ka alas 2, mag-exercise ka, magpo-collapse ka. Bakit? Kasi wala kang lakas para i-receive ng body mo yung ganong exercise kung wala kang tamang tulog. At hindi rin pwede na exercise ka ng exercise, tulog ka ng maaga, hindi ka naman kumakain ng tama. O hindi ka kumakain ng all. Kakain ka chips, kakain ka isang parasong cookies, akala mo, healthy ba? Hindi rin. Kaya Chris, you have to have yung discipline sa lahat. Exercise, tulog ng maaga, and then kain din ng tama. Lahat yun involves discipline. Diba? So, tignan natin ang mga sarili natin. How are we dun sa tulog natin? Diba? Sister Joy lagi ang sinasabi sa akin, pag 10 o'clock na, Daddy, close na yung phone, tulog na. Gusto na ginagawa pagdating ng bahay, yung phone, lagay sa bookshelf. Kasi ayaw pag nag-start ako nagbagsa ng mga messages, tuloy-tuloy na, nag-apply ka agad, nag-apply ulit. By the time na natapos ka, 10 o'clock na, yung mga bata tulog na rin. So, lalagay ko doon. And then, spend time ako sa kanila. And then, pagka tulog na sila, tsaka titignan kung may kailangan na sagutin, hindi sasagutin. Why? Kasi kailangan mo mamili. Kung inuna ko yung phone, bago sila, tapos na yung magdamag, wala kong time sa kanila. And minsan, meron pa kang time na sabi na yung mga bata, please no phone sa toilet. Kasi minsan, tagal sa toilet nabot ka ng isang oras sa toilet, hindi dahil sa kung anong ginagawa sa toilet, dahil sa nanonood ka doon. Diba? And minsan, sa pagkain din, naabot ka ng isang oras. Bakit? Kasi may YouTube habang kumakain ka. Ano po nangyari minsan? Minsan nangyari sa atin is, yung sa pamilya natin, imbis na nasa kainan, nag-uusap, anong ginagawa natin? May kanya-kanya tayong phone. Right? And then nag-expect ka na meron kang healthy family na relationship. Wala. Kasi kanya-kanya tayo. Di ba? And even minsan, example, pupunta tayo sa mga Bible study kila Pastor Dong, nandun tayo. Lahat is phone pa rin yung dala. Eh sasabihin, Bible naman po yung nakalagay. Pero hindi lahat Bible yung naka-open pag nag-aaral. Yung iba, gumagal, may tumutunog pa. Tug-tug. Kung ano yung mga tug-tug na. At hindi Bible yun, di ba? Point is, Sunday, attend ka sa mga gawain ng Panginoon, gusto mo mag-grow. If you can silent yung phone mo for the time na yun, focus on the Lord. Focus. Strengthening our body, our spiritual. That's doing body na yun. Kaya nga po minsan, in-encourage ka magdala ng Bible, hindi yung phone. Kasi minsan, kahit na nakaupo kayo dyan, yung phone, yung apps nyo nakalagay, isa may magtutunog po. And then, di pwede na, hindi mo tingnan. Ano po yung point ko doon? It's part of discipline. So sabi ko, pinag-usapan mo na sa sarili natin. The same thing po, pag napatunayan natin effective sa atin, we can share sa ibang kapatid na, sis, balita ko, natutulog ka na ng 2 o'clock. Then pinasabihin, I think sis, try mo yung ginagawa ko. I find it effective. Ano yung ginagawa mo sis? Pero akong rule na pagdating ng 10:30, switch off na ng phone. As in switch off, hindi silent, switch off. Or silent na pa, pero walang wifi. Para makatulog ako kagad. Ang discipline. We have to exercise to discipline. Ngayon naman, example. Babalik tayo sa visiting o yung communication sa iba. Recently, have to encourage someone po. Alam nyo, tahimik na tahimik siya, usually makulit, sa GC o sa church, pero recently napakahimik. Meron ako nabasa dun sa group, napakahimik mo ng group. Diba? May natin yung gano'n. Wala nag-reply, diba?
kapatid, ano inatasa sa ating mga sarili? Have you encouraged recently? Have you encouraged someone recently? Or, yaman mo sila? Malaki na mo kayo? Pero pagkatinlay nyo, may tinawagan kayo isang beses lang, magugulat kayo lang, napakalaki ng impact na ginawa niyo sa inyo. Wala pa naman ginawa, tumawag ka lang, nag-message ka lang. And then nakita mo, iiyak na lang isang kapatid. Salamat po sa pag-alala, salamat po sa pagtawag. Actually, meron po akong pinagdadaanan ngayon. Magugulat kayo. And sometimes the Lord is so faithful na, even though when we are unfaithful na parang bato tayo, the Lord, through His Holy Spirit, nakuusap sa atin. May papaalala sa sa'yo nagsisang tao. Tawagan mo, sige, kumusta mo. Maraming beses naalala ko sa Allen, bago siya na hospital. Pero sabi, isa din mo, malaki din mo kayo. Maraming beses na gusto ko siyang kumusta yung tawagan. Gusto ko na tawagan ko siya. Pero recently, sobrang dami mong mga pinagkakabalaan. To the point na nakita ko lang meron nasa hospital. May picture na ako nasa hospital, di ba? Pero parang kailan mo, pinapaalala sa akin ng Panginoon, tawagan mo kung sa iyo sa akin. Kasi nakita ko tahimik eh. Tinatawagan ko noong linggo, hindi sumasagot. Hindi rin nag-turn call. So ano, meron doon ako. Diba? So point is mga kapatid, let's check on one another. Kung meron isang kapatid, na alam nyo, nang hihina, pag hindi na style lang hina, maging encouragement tayo sa bawat isa. By the way, so we are strengthening yung church, yung body, and we can have a healthy the church. Kasi kung sabihin natin, no? Yun nga, kaya mo yun, malaki na yung mga yan. Ganun din yung magiging attitude sa atin. Na mangyari, nang para tayong pamilya na example, na-imagine nyo isang pamilya na pagpasok mo sa bahay, may anak ka, may asawa ka, may imagine ko example. Kuya ko galing trabaho, pagod-pagod ako din. Pagpasok ko, lahat ng mga anak ko, at pag-asawa ko, lahat visa ko. Tapos, umuwi na ako, tapos nagtagaw sapatos, nag-visa ko. Tinignan ko lahat. I think pag gano'n yung pamilya ko, ay na napapauwi ko sila sa Pilipinas. Or ako na lang uuwi. Kasi hindi ko ma-imagine yung gano'n. Na pag-uwi mo, lahat sila visa ko. And my God, sige sabi mo, it's my God's grace. Pag-uwi ko sa bahay, salubungin nila ako. And kahit gaano ako magkapagod sa maghapon, kahit gaano ka-stress sa maghapon, gives me relief, yung reward. Mula sa Panginoon na, yung mga anak ko, maayos sila, then sasalubong sila sa'yo. Yun yung family na gusto natin. Yun yung church na gusto natin. Diba? Kaya nga minsan, sinasabi ko na, pag mamumusta kayo, hindi lang sagot na, huwag kayong makontenta pag sinagot kayo na, basta mabuti po kayo sa dati. Follow up kayo doon. Kumusta si Mr.? Kumusta yung anak? Kumusta yung buhay? Kumusta yung paghanap ng trabaho? You have to go deeper. Kasi hindi pwedeng yung superficial na sa taas nila. Sabi nga, pag kinamusta niyo isang tao sa inyo, isang kapatid, makuha kayo ng pakakagulong sa inyo. Bisa inisip niyo na, pastor naman yan, malakas siya. Spiritualist naman yan. Pag tinapik niyo ko, iyak ako. Isusumbong ko sa inyo si Sir John. Point ko mga kapatid. Sa isang local church, we have, actually sabi ni James na kapatid ng Panginoon Jesus, yung mark ng isang truly John sa nila, visiting the orphans, visiting the widow, yung mga weak. Yun yung mark sa buhay ng isang tunay na religion. I pray, after ng araw na to, o even sa araw na to, kamustahin natin yung bawat isa. And then, katas, sabihin natin, ano gagawin mo mga pwede ba tayong pwede ba tayong mag-usap ng isa? Or, pag wala kang pera, sabihin, sis,
May pera ka ba? Kain tayo dun sa ano. Ha? At least alam mo na, hindi ka gagastos. Sis, may pera ka ba ngayon? Kain tayo naman. Uli ko mga kapatid. Local church, let us exercise accountability sa bawat isa. Isang family tayo, kumusta natin ang bawat isa. At pag kinumusta tayo, minsan ang hirap kasi mag-establish ng relationship, ng bridge, di ba? Ang hirap. Kasi kung saan na kumusta sa gabi, napaka-tipid, di ba? Kay Ismael, di ba? Alam mo na mag-reply. Minsan nga wala reply, di ba? Naalala ko si Kuya Vic, nag-message sa akin, si Kuya Rabin. Sabi ko, nakita ko na lang after 3 days na hindi pa ako makapag-reply. Pwede ka lang mo, yes, minsan may mga excuses tayo. But forget about the mga excuses. And moving forward, anong gagawin natin? At lahat tayo doon ay in-encourage na to do this. Yung point ko minsan is, di ba? Lagi ko narinig kay Ate Lynn dati, sabi niya, Pastor, dati isa po akong taga-Zimbabwe, sabi niya. Zimbabwe. Hindi ka nakabuild ng relasyon pagka gano'n. Hindi mo kilala yung nasa church, hindi ka rin nakita. That's not a family. Diba? Sige, family yun. I pray na kukunti lang tayo. Kailangan natin bawat isa. And isang challenge ko sa inyo ganito. Maybe this will revolutionize the church. I believe pag ginawa natin to ulit, it will change completely yung church. Ano po ito? Very simple. Usually every week nakaupo kayo on the same place. Nakupo din ako lagi dito, di ba? Let's mag-switch kayo ng place dun sa, umupo kayo sa venue usually kausap, katabi. And then tanong nyo, sis, kumusta asawa mo? Sis, kumusta yung mga anak mo? And then next week, kumustahin mo ulit. Same na pangamusta. Sis, kumusta na asawa mo? Kumusta na yung anak mo? And then, the following week, umupo ka sa ibang lugar. Na hindi mo usually kasama. Usually, hindi mo nakakatabi. Even kailang Pastor to. I guarantee you, bago matapos yung ilang buwan, mga 2 buwan o 3 buwan, kilala nyo na lahat yung sa church. At pang nangyari yun, mababago yung church kasi nagbago tayo. Kasi binago ng Diyos yung puso natin. And I guarantee you, sabi ko nga, magiging completely different yung church. Walang makakaramdam na left out. Walang makakaramdam na wala na kumusta sa kanila. Minsan si Abby, I think, pasal-pasal lahat ni Abby yung mga pasalin sa church. Siya yung usually namumusta sa lahat. Kaya, nakita mo siya, di ba? Pero joy, but then yung lahat ng burden, parang lahat iniyak sa kanya. And we are grateful sa kanya. But then, hindi kinakailangan siya lahat magbuhat ng mga pasanin ng lahat, di ba? Kumusta rin po tayo? Even, kumusta natin, Sister Abby? Sister Abby, kumusta ka? Kumusta asawa mo? Parang nag-enjoy sila, di ba? Wala siya dito. So, nag-a-apply yung asawa niya ngayon ng interview. Point ko lang, mga kapatid. Gusto natin magkaroon ng healthy church. Let's start paano yung ini-impress natin ng Panginoon. Mahirap yung unang step. Pero pag ginawa mo, napakadali. Sabi ko nga, ang hirap mangamusta na pag kinumusta mo, puro problema yung sabihin sa'yo. Isa may kumustahin ka, may problema ka, after mo marinig yung problema niya, parang lalo bumigat. And sa una lang yun. By God's grace, yung tao na pag-share sa'yo, gumaan yung pakaramdam. Then share mo doon sa ibang tao, hindi chismis, bagos yung load, yung burden. And then lahat tayo, we are sharing yung burden ng bawat isa. And then sabi niya, so I think yung sa local church tapos tayo, then sabi niya, let's visit
the brothers in every city where we proclaim the word of the Lord and see how they are. Sabi niya is, yung picture na pinibigay sa atin dito ni Pablo, it's not enough na nag-preach ka dito minsan and then establish yung leadership and then wala ka nang pakialam. Makita mo dito yung partnership doon sa gospel ministry. Ito sinasabi natin usually na hindi lang tayo nag-iisang church. We need to partners with other churches. Kaya by God's grace, sabi ko, meron tayong mga partners sa church. Yung church na Pastor Alex, church na Pastor Ray, may mga in-invite pa tayong iba. Kasi hindi lang tayo nag-isang church. We are partners doon sa ministry, sa ibang mga body of Christ. Lahat tayo bahagi ng katawan ng Panginoon. And we have to pray din para sa kanila. And kung kailangan na, makipag-partners tayo sa ibang ginagawa na, sabi niya, and see how they are. Pag sinabi mong see, you have to observe, you have to be with them. You have to spend time para makita mo kung kumusta sila. Ganun din po, it's not enough na sabi mo, it's not enough na mangaral ka lang and then iwan mo. Ang Panginoong Diyos, nung ginagawa niya tayo, nung niligtas niya tayo, hindi niya tayo basta iniwan. Binigyan niya tayo ng Holy Spirit to be with us and to be in us. In us, nananahan sa atin. With us, kasama natin siya. Hindi niya tayo iniwan as orphan. So ano po yung point ko dito mga kapatid? Si Pablo, pinapakita dito yung gospel partnership. And hindi lamang yun. Sabi niya, let us see how they are. Yung life-for-life relationship. Pupunta siya doon and he will live with them. He will stay with them. Continue to teach them. Continue to minister to them. At makita niya sa mismong mga mata niya, experientially, kumusta ba sila? Yun yung pinapakita dito sa atin ni Paulo. Ano po yung pinapakita sa atin dito bilang the Great Commission Global Ministry? Sabi ko kanina, okay, tapos tayo sa within the local congregation. But then, may mga churches perhaps kayo sa Pilipinas, pinanggalingan, sa Abu Dhabi, sa Qatar, sa mga church na lang galing. You can treasure yung relationship nila. Keep it, yung relasyon na yun. And perhaps gagamitin kayo ng Panginoon. By God's grace, nakita nyo yung healthy sound doctrine sa church nito. You can share sa kanila. Kumustahin niyo yung pastor nila. Pastor, may tutulong church dito na nakilala sa Dubai. Ito po yung tinutulong nila. Forward nyo sa kanila. Yung mga sermon natin, yung mga preaching natin, mga kanta natin. And pray, nakasangkapanin ng Panginoon na makapag-minister sa kanila ng silangan. Maging ayos na church. Sangkapanin sila ng Panginoon para magampanan yung pinapagawa ng Panginoon sa atin as church and sa belief. May mga churches po kayo perhaps sa Pilipinas na yung tinuturo nila, yung practice nila ay hindi kagaya ng ginagawa natin. At yun yung gusto ko i-point sa pangalawang point dito na makita natin dito, sabi doon sa verse 27 at 37, Barnabas wanted to take with him John called Mark. Si Barnabas, gusto niyang isama yung kanyang cousin. Si John Mark. Si John Mark, siya yung writer ng Gospel of Mark. Matthew, Mark, Luke, John. Yung John Mark na to, siya yung sumulat ng Gospel of Mark. Sabi ni Barnabas wanted to take with them John called Mark. But, verse 30, but Paul thought best not to take with them one who had withdrawn from them in Pamphylia. Si John Mark, doon sa Acts chapter 13, verse 30,
iniwanan sila sa kalagitnaan ng first missionary journey nila. Sabi ni Pablo, hindi wise. May sama yung isang deserter. Ibig sabihin, nasa gitna ng laban, nasa gitna ng mission, biglang iniwan, bumalik siya sa Jerusalem. Yun yung pananaw ni Apostol Pablo. Pero sabi ni Barnabas, gusto niya isama. And then ano po nangyari? Verse 39, and there arose a sharp, hindi lang disagreement, sharp disagreement. Sabi niya, sharp disagreement so that they separated from each other. Dahil kay John Mark, yung tandem ni Pablo at saka ni Barnabas na by God's grace, na-accomplish yung first missionary journey. This time, they have to part yung kanilang ways dahil kay John Mark. Si Barnabas gustong isama si John Mark, si Pablo, sabi niya, it's not wise na isama yung isang deserter o yung isang nang iiwan sa ere. Nakita niyo dito, from start, maliwanag na si Barnabas at si Pablo, nagkakaisa sila dun sa to visit, strengthen yung mga churches na established through their first missionary journey. Nagkakaisa sila doon. However, dun sa strategy, dun sa method, hindi sila pareho. The message is the same, the purpose is the same, the Great Commission is the same, but the strategy, the methodology, dun sila nagkakaiba. And you can agree to disagree sa bagay na yun. Ibig sabihin is, as long as na-united sila sa gospel message, dun sa Great Commission, magkaiba man sila ng strategy, ng methodology, still faithful pa rin sila dun sa nag-iisang commission na binigay ng Panginoon. But then actually, pinapakita din dito sa akin, mga kapatid, tanda natin, si Barnabas, yung kanyang surname is, o nickname, Son of Encouragement. No, si Pablo, una siyang na-convert, takot na takot yung mga mananampalataya. Sino yung nagdala sa kanya? Who stood behind him? Si Barnabas. Takot lahat, si Barnabas, hindi. Ito si Apostol, ito si Pablo, si Saul. Ako ay nagtitestimonya na siya isa na Kristiyano. Yun yung nature, yun yung strength, yun yung gift ni Barnabas. Encourage. Ngayon, meron isang John Mark na nandun sa low state naman ng spiritual na iniwan sila. And perhaps this time, sabi ni Barnabas, okay, itong pinsan ko na to, nang iwan siya, pero he deserved. Oh, let's give him another opportunity to prove himself by the grace of God. Do not give up on him. At sinasabi ni Barnabas kay John Mark. Pero si Pablo, yung kanyang focus ay yung mission. Si Pablo focus niya, mission. Si Barnabas, ang focus niya, yung person. Magkaiba sila ng gifting. Mission si Pablo, person naman si Barnabas. And later on, actually, doon sa binasa natin kanina, sa 2 Timothy chapter 4, verse 11, sabi doon, bring with me Mark. He's so useful to me. So later on ng buhay ni John Mark, isang patakbuhin, isang deserter, isang defector, later ng buhay ni Pablo, tandaan nyo, yung 2 Timothy, isunod ito ni Pablo bago siya mamatay. Malapit na siya mamatay, pupugutan siya ng ulo sa room. At doon sa dapit hapon ng buhay ni Pablo, at susulat siya ng kanyang last request. Isa sa kanyang request, dalhin mo si John Mark. Bakit? He's so useful sa akin sa ministry. And then si Mark, nakasama niya si Barnabas
nakasama si Pedro, nakasama si Paul. Pag babasahin niyo yung Gospel of Mark, most of the account doon ay galing kay Pedro. So, ibig sabihin, si John Mark, kasama ni Pedro doon sa ministry. And nakasama din ni Apostol Pablo. Ano po yung gusto ko yung i-point din dito, mga kapatid? Gospel ministry, yung sa mission, yung sa gospel, united sila. We have to go and share yung gospel. Nagkakasunod sila doon. Yung method, magkaiba sila. And God honors yung kanilang separation. Instead na meron lang isang mission team, ngayon nagkaroon na ng dalawa. Si Barnabas kasama si John Mark, pumunta sila ng Cyprus. Taga-Cyprus si Barnabas. Si Paul naman, kasama naman si Silas, pumunta naman sila, diretso sila dun sa Cilicia, papunta ulit dun sila nagsimula sila sa Syria kasi yun yung base nila sa Antioch. Then pupunta ulit sila dun sa Galatia, sa Turkey. And sa kanilang second missionary journey, they will go beyond sa Turkey. Pupunta sila ng Greece. Dito na ma-establish ngayon yung Philippi, yung Philippian Church, yung Corinth, yung pupunta sila ng Athens, and then pabalik sila, ma-establish naman yung Ephesians. So most of the, Thessalonica din. So most of the churches na may established doon sa Greece, doon sa Greek world. Sabi ko nga, yung Corinth, yung Philippians, yung Thessalonica, at saka Ephesians, may establish sila during this second missionary journey ng Apostle Pablo, na this time, it will take around 2 years and a half na nandun sila dun sa nag-mission as they strengthen yung church na na-establish nung first missionary journey nila. Uli, gusto makita natin mga kapatid dito. Isipin mo, meron ang Apostle Pablo, and yet, nakita mo dito, hindi sila meron silang sharp disagreement ni Barnabas, the son of encouragement. Pinapakita dito, they are faithful, and yet mga tao lang din sila kagaya natin. Uli, Barnabas, son of encouragement, Pablo, so faithful, and yet they ended up in sharp disagreement. Pinapakita na mga tao lang din yung mga kagaya natin. They need grace din kagaya natin. So tayo, mga kapatid, mayroong laging conflict din. As we fulfill yung mandate, yung mission na binigay sa atin ng Panginoon, magkakaroon tayo ng mga disagreement. And we have to be forbearing sa bawat isa. Ano forbearing? Extend natin yung pasensya natin kung unawa sa bawat isa. Kasi nandito pa tayo sa lupa, all of us ay nabubuhay din sa fallen world. It's not a perfect world, it's not a perfect church, but then we have a perfect Lord. Who is sovereign over all, alam niya lahat, at inaalaw niya minsan na nilagay si Pastor Joseph sa lugar na to, na imperfect, para through the imperfection ng bawat isa, we will be sanctified. Yung patience natin, yung love natin, ma-exercise natin sa isang kapatid na not that so lovable. Minsan isip ko, nilagay isang kapatid sa church na to, it's not para makapag-minister ako sa kanya. But through her, or through him, ako ay tuturuan ng Panginoon how to ma-extend yung love ko doon sa isang tao na kagaya niya. O yung patience ko doon sa tao na kagaya niya. It is the Lord working with the work out ako sa magitan ng tao na yun. Minsan isip natin baligtad, di ba? Nilagay yan ng Panginoon dyan para matulungan siya, mga ministerial siya. Perhaps that's true. Pero look at the deeper, doon sa high view, doon sa overall, zoom out ka, makita mo, on the other side then, God is using that person para isanctify tayo. And then, pag nakita natin na gano'n, oh Lord, salamat.
na through her or through him, ako pala ay minamature mo sa aking pananampalataya. So minsan, pagka mayroong problematic ng mga asawa sa church, it is one way minsan na God is transforming, conforming us dun sa gusto niyang mangyari sa atin. So pagka tingnan niyo yung katabi niyo, sabihin niyo, sis, naunawaan na kita ngayon. Diba? Si Sister Arnie ayaw tumingin sa katabi niya eh. Ayun. So, makita natin ulit. Nakita natin ulit dito sa diba? God is so forbearing sa atin. Sa kabila ng maraming beses, tayo ay mga hindi lang matigas ang ulo minsan. Minsan yung tenga natin, hindi tayo mahilig makinig doon sa sinasabi ng Panginoon sa atin. And ang Diyos pwede siyang kagad paluin tayo kagad eh. Pero God is so forbearing na. Meron siyang patapik-tapik lang muna. And then may mga small voice siya na. Small voice nagsasan na usap siya audibly. Pero may mga kapatid siyang gagamitin. Papaalalahanan tayo. Yung mga small voice ng Panginoon. And sometimes word. Gagamitin niya na magulat ka na. Parang ako yun eh. And there's something yung ginagawa ng Panginoon. Those are topic ng Panginoon sa atin. Bago niya tayo bigyan ng isang malakas na topic na tutumba tayo, minsan, small na mga top, soft na mga top, binibigay sa atin. Ganun ka-forbearing ang Panginoon sa atin. And ulit, sabi ko mga kapatid, yung nangyari kay Pablo, kay Barnabas, pinapakita sa atin, conflict, disagreement will always be present among us. Pero anong gagawin natin sa mga bagay niyo? Will we resolve na, ayoko na sa church na yan? Diba? Hindi naman ninali yung mga sinasabi ko dyan. Diba? Or we will agree na nag-disagree tayo sa bagay na to. Pero nag-agree tayo na isa yung mission natin. To go and make disciples. At maging encouragement tayo sa bawat isa. Para yung imperfection ni brother, ni sister, hindi ka nang-focus doon. Ano ba yung strength ni sister? Na pwede mong ma-extract, ma-bring out sa kanya para maging useful siya sa lahat. At yung weakness niya, masuporta natin ang strength natin. Uli, meron yung strength yung bawat isa, yun yung i-bring out natin na magamit ng Panginoon sa church. At yung weakness niya, through our strength. May strength ka na mag-encourage, may strength ka na mag-rebuke. Gamitin nyo ng Panginoon para malaman niya, sis, I think mayroong something na pwede natin ayusin dito. Naget niyo yun? So that mag-benefit yung bawat isa through our weaknesses and through our strength. Sabi ko nga, sa weaknesses minsan ng bawat isa, nasa-sanctify tayo. By exercising yung love, yung ating charity, o yung ating pangunawa sa bawat isa. Minsan is, ayaw yun sa purpose ng Panginoon. Minsan isip ko, imagine niyo yung asawa na hindi nagsasalita, na hindi marunong kumontra. Sample, may asawa kayo na hindi marunong kumontra. Lagi lang nakatango. Robot. Tanungin niyo minsan, kung may asawa kayo na puro tango ng tango, tingnan niyo yung pulso. High blood na. Hindi, kung may pulso yun o walang pulso. Kasi conflict will always be present dahil hindi tayo mga perfecto. Pero ano yung gagawin mo dun sa disagreement sa conflict? Will we cry to God, oh God,
kung paano patient ka sa akin, Lord, help me to be patient sa aking asawa. Lord, kung paano patient ka sa akin, help me to be patient sa aking mga anak. At ikaw naman ay anak, Lord, kung paano ka ka-patient sa akin, help me na maging patient ako sa aking ama, sa aking ina. Alam ko natin, gusto mong i-emphasize, we are living in an imperfect world. We are still imperfect. But always remember, we have a perfect God who is in control sa lahat at inallow niya yung mga bagay-bagay, nilagay ka niya dyan because He has a sovereign plan. At alam niya, nandyan ka, perfectly suited nilagay ka dyan kasi meron siyang plano. Hindi ka aksidente na nandyan ka kung saan ka nandyan. God is there providentially na nilagay ka dyan. At even nilagay ka kung saan ka man asawa nandun kasi merong plano ang Panginoon for both sa iyo as a spouse na. Kung single ka, merong plano ang Panginoon. Diba? And then sabi sa pagdating dun sa verse 40. So natin si Barnabas, si Mark, pumunta dun sa Cyprus. And wala na tayong marinig kay Barnabas after nito. Except na i-refer later ni Pablo sa kanyang mga ibang sulat. Pero dito, from now on, makita mo yung second missionary journey ni Pablo kasama si Silas, later on kasama si Luke, yung writer ng Acts, yung writer ng Luke, at saka sasama din si Timothy. Pag sa next week, makita natin si Timothy mag-join din sa team nila. Sabi doon, but Paul chose Silas and departed, having been commended by the brothers. Ano po yung point doon? Yung commended, kung paano last time, doon sa Acts chapter 13, after praying, sabi doon, then the Holy Spirit said, set for me Barnabas and Saul as a chosen mga servant to bring the gospel to sa mga Gentiles. This time, they received yung commendation mula sa Church of Antioch na sila ay tutungo doon sa kanilang una, pupunta sila mga na-establish na mga churches, dala-dala yung sulat. May dala silang sulat mula sa Jerusalem na hindi kinakailangan magpatuloy. Hindi kinakailangan na i-exercise o i-observe yung mosaic law. Yun ang dala-dala ng sulat galing sa Jerusalem. Babasahin nila yon sa mga churches in order to establish them dun sa proper at biblical doctrine. Na yung kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng grasya ng Panginoon. And then sabi doon, and they went through Syria, yung Syria, ito yung pinanggalingin nila, yung Antioch, and Cilicia, and sabi doon sa dulo, and strengthening the churches. Amen. So makita natin dito, ano yung ginawa ni Pablo moving forward para magampanan niya yung strengthening ng mga churches. Ulit, sabi ko nga kanina, they returned and they visited. And then, kahit saan sila pumunta, they established yung mga churches by preaching yung full counsel of God. Ano po yung ibig sabihin nun? They preached yung Bible. Samang silang mga churches na magsimula, magbisita, they preach none other than the gospel of Jesus Christ. So sa atin din po mga kapatid, gusto natin sabi ko nga kanina, sa ating sarili, nagsimula ko kanina doon sa, sabi ko, tanungan yung katabi nyo, anong gagawin mo para ka maging healthy na person? Diba? Tanungan nyo po ngayon ulit, yung katabi nyo, sis, Brad, ano yung gagawin mo ngayon para makakontribute ka doon sa magkaroon ka ng healthy na personality. May exercise mo yung gift mo, may pinagkaloob ng Panginoon, makultivate mo
yung gifts na dinigay sa'yo ng Panginoon. Ano yung gagawin mo? Sa sarili natin yun. You have to do something para sa iyong sarili. Bakit? Pero sa inyo, kinakailangan na matulog ng 10 o'clock. Diba? Kasi umakabot kayo sa ng 2 o'clock na Facebook. Oh, yung iba Netflix, diba? Yung iba K-drama. Diba? Sometimes, you have to discipline yung inyong timing sa social media. And, so yung sarili natin, sabi mo, hey listen, sis, Brad, ano yung gagawin mo moving forward para ka makakontribute sa strengthening ng ibang kapatid? O even, doon sa ibang mga kapamilya natin na wala dito. Ano yung gagawin natin moving forward? Sino na yung i-date mo? Sino na yung ilalagay mo na? Naalala ko nung merong, I think 3 years ago, sa bahay, meron kaming Bible reading na daily, na 4 chapters every book. Nakalagay doon, everyday kang babasahin mo. Hindi lang kami na, okay, bukas, bahala na ako nagbabasahin. But first 1 year, by God's grace, yung mga bata, natapos nila yung isang buong Bible. That was 3 years ago. Then naulit nila ulit. Point is, magmulat ka na lang, dahil meron kang pattern na ginagawa, discipline na sinusunod mo yun, tapos nila yung Bible, na 2 times na nabasa nila yung buong Bible. At sa ating sarili, sabi nga, gusto mo makatulong ngayon is going sa ating sphere of influence. Ano yung gagawin natin? Sino yung makakausapin natin until December na, okay, pag sahod ko, alam ko na kung sino yung date ko next month. Dahil yung sahod ko ngayon magpadala dahil December, meron lang akong limited na budget. Okay, 20 dirham para kay sister ganito. At next month, okay, ito pa, sila yung date ko. At dahil limited lang ako, kakausapin ko na siya, sis, pwede bang mag-allot ka ng 50 dirhams kasi yayain kitang kumain sa labas. So, maliwanag na kagad, no? Sabihin mo kagad, dahil yayain kita. Meron yung gagastos. So, hindi lang limited ngayon yung resources mo. Diba? Yung tao din, alam niya na kinakailangan niyang mag-set aside ng kung magkano naman yung, diba? So, meron man na magagawa sa ibang tao na yun. And then, isa pang pwede natin magawa bilang sa mga Kristiyano, mga kapatid. Sometimes ganito. Tingnan nyo rin, ano ba yung ginagawa niyo minsan sa social media na minsan hindi naman dapat nandoon. Minsan mga away kasi minsan mga asawa, yan ang naging sa Facebook, di ba? Yung mga bagay na hindi dapat nilalagay sa Facebook, away niyong mag-asawa, magkapatid, away sa church, huwag niyong lalagay sa social media. Kausapin niyo, pare, sis, actually meron akong gusto sabihin sa'yo. Tapusin ka agad. Huwag niyong ipopost na mukhang aswang, mukhang di natutulog, di ba? Kahit sa asawa niyo, di ba? Huwag niyong, yung mga tao, parang ginagawang entertainment yung mga buhay-buhay natin. Diba? Wala silang pakialam. Point is, lahat ng gagawin natin, example, maging good steward po tayo. How we post, what we post, sa social media natin, sa FB account natin, ano mang meron tayo, make sure na pag kami nagbasa, hindi sila magtatanong, Kristiyano ba to? Diba? Kasi kung pinost you something, hindi nagpapakita na maging Kristiyano, hindi nakaka-edify, delete nyo lang, huwag nyo i-post. Kasi it will not strengthen you as a person, as a Christian. It will not bring strengthening effect dun sa
body of Christ at even sa tagalabas. On the contrary, magbibigay ng question mark sa ating testimony. Okay po? And then moving forward din, sa ibang mga churches, sabi nga, pinanggalingan yung mga churches. Sa Pilipinas, sa amang church kayo nang galing. Keep yung connection nyo sa kanila. Kumusta nyo sila patuloy? Pastor, ito po yung church na puntahan ko. At ito po yung tinuturo nila, Pastor. Salamat, Pastor, at inalagaan nila ako dito. Salamat dahil yung tinuro nyo sa amin na immediately mag-join kami sa church, saan man kami naroon. Pastor, ito po yun. Then you are being accountable dun sa church na pinanggalingan mo. Sinasabi mo, Pastor, okay po ako dito ngayon. Ay, Pastor, pwede ko ba share sa inyo yung mga pinag-aaral namin, yung mga sermon po namin, yung mga kinakanta po namin. And even encourage them. And by God's grace, sabi nga, kasangkapanin din kayo ng Panginoon na maging ilaw dun sa mga churches na nandun sila sa point na uundak-undak yung mga life nila. Marami po sa Europe na mga churches, dati mga masisigla, dati very healthy. Pero ngayon, sila ay mga museum, mga auditorium na lang. Bakit? Sabi sa Revelation chapter 2, you have left your first love. Sabi ng Panginoon, I will take away yung lampstand. Pag isang church, nawala yung love sa Panginoon, nawala yung love sa mga kapatid, the Lord Himself will take away yung lampstand. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 16, I will build my church. The gates of hell will not prevail against it. Si Satan will magagawa sa church. Pero ang Panginoon, He Himself will shut down yung church pagka hindi nakikita yung love sa Kanya at yung love sa bawat isa. Sabi po sa statistics, every year, almost 3,000 churches ang nagpo-close. Pero yung mga na-establish, almost 1,000 churches na every year. Yung mga nagpo-close, mas marami kaysa dun sa nag-start. Bakit? Minsan, marami mga churches na pinapanganak dahil sa dispute ng mga dalawang pastor. O doon sa mga member na nag-start ng mga faction. Which, from the start, nabuo yung isang church doon sa wrong motive. And that's not glorifying sa Panginoon. Iba yung church plant doon sa church split. I pray po, lagi maging catalyst tayo ng unity, ng sanctification ng bawat isa for the glory of our Lord. At huwag tayo maging dahilan, huwag tayo maging bitsa ng schism sa church o ng separation ng party-party sa church. Pag meron po nag-start ng buti ka pa, pastor. Buti ka pa, sis. Na may kinukumpara-kumpara tayo. Sabihin niyo po, hindi po healthy yan. Pagpapray ko po kayo, pero hindi po tama yan. Lahat po tayo magkakapagin. Lahat po tayo ay makikipagin. Let us all stand and come to the Lord. I encourage you po na sa ating pagtatapos, let us examine our hearts and ask the Lord, Lord, how can I serve you best dun sa buhay na pinagkatiwala niyo sa akin? Dun sa
resources na ipinagkatiwala niyo sa akin. Lord, help me what to do and how to do yung nais mo na gawin ko para sa kalwaltian ng iyong dakilang pangalan. Let us come to the Lord po. Tanungin po natin siya. Kausapin po natin siya. And then we will proceed. Panginoon, tunay nga po na kayo ay great. Tunay nga po na kayo ay dakila, Panginoon. And you are greatly to be praised, Panginoon. Dahil sa kabila ng aming kahinaan, sa kabila ng aming pagkukulang, sa kabila na hindi kami sapat, Panginoon, then we are completely dependent and reliant sa inyong kapangyarihan at sa inyong sufficiency, Panginoon. Lord, salamat dahil sa aming sarili, Lord, hindi ko namin kayang gawin, even na gawin yung nais mo na gawin namin para sa aming sarili. Much more yung nais mo na magawa namin para sa ibang tao at para sa ibang churches, Panginoon. But with you, Panginoon, not only all things are possible, but with you, Panginoon, even as weak gaya namin, pwede mo pa kami isangkatanin, Panginoon. Pwede mo kami gamitin na maging vessel, maging instrument para ma-accomplish mo, Panginoon. Yung pwede mo rin magawa kahit wala kami. But we are so joyful, at the same time privileged, na pinili mo na makabahagi kami, Panginoon, in accomplishing or in bringing to completion yung inigda mo, Panginoon, para sa iyong iglesia at para sa mga tao na inigda mo, Panginoon, na makasama mo sa iyong presensya pagdating ng araw, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na sa ganang aming magagawa sa tulong ng Ibang Espiritu. Lord, help us to choose wisely sa aming mga desisyon. How we choose, Panginoon, even sa mga maliit na mga bagay na pag pinagsama-sama, Panginoon, ay napakalaki ng impact, Panginoon. Lord, help us na sa bawat gagawin namin, saan ang alam namin, whether ito ay yung nais mo, Panginoon, whether ito ang makakapagbigay ng kalulatian at kaluguran sa iyong pangalan. Lord, help us na maging good and godly steward kami sa lahat ng mga katiwala niyo po sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ang tanging nais namin, balang araw sa tulong at biyaya mo, Panginoon, ay marinig namin yung tinig na sabihin mo sa amin, well done, good and faithful servant. Come, enjoy your Master sa kanyang presensya. Lord, maraming salamat po, Panginoon. At aming panalangin, Lord, moving forward. Help us, Lord. Help us sa lahat ng bagay na aming gagawin. Na lagi, makita ka namin, the sovereign God, who is in control sa lahat ng bagay. At inallowed mo yung circumstansya namin sa kasalukuyan dahil meron kang greater purpose kesa doon sa nakikita lang namin, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Kayo ang patuloy
na maluwalhati, malakina sa lahat ng mga pinagkatiwala niyo sa amin. Lord, salamat po. And now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His great glory with great joy, to the only God, our Savior, to Jesus Christ our Lord, the glory, majesty, dominion, and authority, now and forevermore.